na migrante at may dalawa itong uri. Ito ang migrant o pansamantala at immigrant o permanente. Ito na nga, magsimula tayo sa kopnakbang o suliraning migrante sa Pilipinas. Anong mungkay, dapat taasan ng minimum ng Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay maraming umaalis sa ating bansa dahil sa kanilang mababang natatanggap ng minimum wage. Kaya naman umaalis sila para maghanap ng mayroong mataas na sweldo. Ikalawang mungkay, dapat sinusuportahan ng pamahalaan ng mga mahihirap. Bakit ito naging isa sa aming mungkahi? Dahil ilan sa mga Pinoy ang hindi makahanap ng trabaho dahil sa matataas na standard ay ng mga kumpanya na mayroong mataas na sahod. Tatlong mungkahi, dapat mabigyan ng karapatan ang mga Pilipino na hirap magtrabaho. Halimbawa, may isang tao hindi nakapagtapos ng pag-aaral at wala siyang diploma paano siya makakapagtrabaho. Maaari niyang gamitin ang kanyang kasipagan at kaalaman para magkaroon ng mataas na sahod. Ika-apat na mungkahi, pagandahin ang pasilidad ng mga nagtatrabaho. Kung maganda ang pasilidad, magiging komportable ang mga nagtatrabaho dito at mapapabilis ang kanilang paggawa. Ikalimang mungkahi, pagkakaroon ng mataas na antas sa edukasyon. Makakatulong ito upang maiwasan ang migrasyon. Bakit? Ang pagkakaroon ng mataas na edukasyon ay magagamit muli bilang kalamangan at kalimitan ito ang hinihingi ng mga kumpanya. Ika-anim na mungkahi, huwag manggaya sa negosyo para lumago. Kailangan kapag mayroong negosyo, huwag mangurakot, isa ito sa dahilan ng bakit lumilipat ang mga mamamayan dahil sa biktima sila ng korupsyon. Ikapitong mungkahi, bigyan ng magandang trabaho ang mga nakapagtapos sa pag-aaral. Isa din ito sa rason bakit umaalis ang isang tao sa isang bansa. Dahil ang mga estudyante ay nag-aaral ng mabuti para makamit ang kanilang pangarap. Ngunit sa kasamang palad, hindi nila ito makuha dahil sa mataas na standard ng mga kumpanya. Maraming salamat sa inyo.